Sigurado ka ba? Ito na ang lahat ng mga paninda. Ikaw na lang ang babalik sa bahay kapag may nakalimutan tayo. Parating na ang mga customer, oh. Oo, mahal. Pero yan lang naman yung nasa lagayan eh. Ang tanong ayos na ba yung tayo mo rito? Oo. Sige na. Mag-aasikaso ka pa sa bahay. Papasok ng mga bata. O ito na. Pauwi na nga ako eh. Sana yung kiss ko? Diyos ko dyan. Nasa labas tayo. Tumigil ka dyan. Ito naman naglalambing lang eh. Wala namang masyadong tao. Tumigil ka nga, Guy. Masyado na tayong bata para dyan. Grabe ka naman, mahal. 43 anyos pa lang ako. 45 ka pa lang. Hindi pa tayong makain. Oy, man. Or Diyos por santo, nasa tapat tayo ng simbahan. Maghunos dili ka nga. Anong mali yung sinabi ko? Normal naman yan sa mag-asawa. Parang dati, maya't maya ka nga nag-aaya eh. Di mo na ba ako mahal, ha? Guy naman. Huwag kang parang bata. Umuwi ka na. Naghihintay ng mga bata ron. Kaya aga-aga sinisira mo kagad ang araw ko. Makabenta pa kaya tayo nito? Ako, ginumawa pa akong malas sa paninda natin. Kung may malas, yung mga namatay doon sa dulo. Ha? May namatay sa dulo? Sino? Yung tahimik nating kapitbahay. Yung kalilipat lang. Pero huwag mo nang isipin. Baka puntahan mo na naman eh. Pag talaga patay, pumapantig agad ang tenga mo. Kainaman naman to. Mamaya ka sa akin. Sige na, umalis ka na. Visit. Suklay, pamaypay, nail cutter kayo dyan. Nandiyan na yung pagkain ha. Teka, ibababa ko lang itong mga paninda mo. Oo, sige. Sabay-sabay na tayo. Bilisan natin at baka maunahan ako ng pwesto ron sa lamay. Pupunta ka? Oo. Bakit naman hindi? Alma naman, hindi naman natin kaano-ano yun eh. Ano naman ngayon, Guy? Dami-dami ko lang napupunta ang lamay, di ba? Yun na lang ang lagi mong iniisip. Hindi ka pa nasanay. Wala akong pake kung hindi man natin kaano-ano yun. Alam mo namang libangan ko magsugal, magtongits. Bakit mo ako pipigilan? Kasi, pagod ka rin sa pagtinda. O bakit? Katawan mo ba ito, ha? Nag-aalala lang naman ako sa'yo, mahal. Natural, asawa kita. Sus, dumali ka na naman. Anong kasunod niyan, ha? Wala. Totoo lang naman ang nag-aalala ako sa'yo. Alam ko naman yun. Ang sa akin lang naman eh. Kaya ko naman ang sarili ko. Pagbigyan mo na ako sa libangan ko. Ito na lang ang tangi ko magagawa na masaya ko. Pagod ako sa trabaho at yun nga ang punto kaya gusto kong maglibang. Nakakapagod kaya maghanap buhay, sa totoo lang. Yun na nga Tapos isusugal mo lang. Abay, huwag mo akong sinisimulan sa usapang pera, Guy. Baka nakakalimutan mo kung sino nagtatrabaho para sa pamilyang to. Mabuti na lang sana kung may kinikita ka kahit kakarampot, wala. Kaya wag mo akong gaganyanin, ha? Mahal, di naman yun ang ibig ko sabihin. Tsaka tinutulungan naman kita sa paninda minsan. Kasalanan ko bang walang tumatanggap sa akin? Dahil sa kapansanan ko, walang trabaho na maibibigay sa taong putol ang isang kamay at ang isang paa. Tapos malabo pa mata. Pero kinakaya ko naman Kaya nga, naiintindihan ko rin naman ang sitwasyon mo, pero sana, wag mo akong sinusumbatan. Di naman sa ganun. Basta, pupunta ako sa lamay, tapos ang usapan. Pero mahal, Ano? Ano ba kasi yun? Sabihin mo na nga. Parang kanina ka pa may gustong sabihin na hindi matuloy-tuloy. Hindi mo naman ako pinipigilan ng ganito dati. kasi, hindi mo ba naririnig yung tungkol sa usap-usapan? Na ano? Yung namatayan kasi, yung kalilipat lang dun sa dulo. Umaga, pinakamalayo natin silang kapitbahay pero ang sabi, may saswang daw ang mga yun. Yun daw ang tinuturong dahilan ng mga pagkamatay sa kabilang baryo. Sus, Guy, chismis lang yan. Ngayon? May aswang pa ba ngayon? Malabo yan.
Pero paano kung totoo? Kinakabahan ako para sa'yo. Mabuti sana kung pwede nating iwanan ng mga bata. Naku, wag na. Wag ka nang sumama. At saka, may namamatay bang aswang? Malay mo. Napalaban siya sa kabilang baryo. Kaya nga raw alam nilang aswang yun. Nakita daw yun mismo noon. Gawa-gawa lang yan. Baka hayop lang ang nakita nila o kaya naman mga rebelde na nakatira sa bundok. Mga kulto, ganun. Uso yun ngayon, di ba? At saka, bakit wala namang nabibiktima rito sa baryo natin? Walang usapan bago ang pagkamatay. Sa bagay, sana nga hindi totoo. Mahal, hindi mo na kailangang maniwala sa ganun. At saka uulitin ko, kaya kong sarili ko. Kilala mo naman ako, hindi ba? Oo naman. Ikaw pa ba? Bilib ako sa'yo eh. Pasensya ka na sa kawenduhan ko ha. Kumain na muna tayo. Pasensya na rin, pero bigyan mo na ako, mahal. Oo na, mahal. Basta mag-iingat ka. Umuwi ka rin ng maaga kasi magtitinda bukas. Pero kung gusto mo, kahit ako na lang magbantay. Hindi na, maaga ako uuwi. Pero bibilisin ko ng pagpunta, kaya tara na, kain na tayo. Mga bata, kakain na. Pagkatapos kumain, umalis na si Alma at naabutang maraming tao sa lamay. May mga pamilyar at meron din namang mga hindi. Pero imbis na sumilip sa bangkay, dumiretso agad siya sa mesa kung saan may nagtutong eats at agad na naglaro. Nang lumalalim na ang gabi, medyo nananalo na si Alma at paubos na rin ang mga tao. Samantala, dumaan ang anak ng namatay, si Malia, na may dalang sopas. Aba, mukhang may namumuro na dyan ah. Baka gusto niyo ng sopas. Yun, sakto. Nakakagutom at nakakangali magbalasa ng baraha. Palagi ko namang panalo eh. Wala talagang tatalo sa'yo sa tong it's Alma. Ako, hindi naman. Swerte lang. Salamat sa sok. Teka, anong nga ulit ang pangalan mo? Pamilyar ka? Ako si Malia. Anak ako ni Inang. Kababalik ko lang ulit dito. Oo. Naaalala ko na. Nakita ko kayo ng bagong lipat. Bumili pa nga kayo sa akin eh. Kinalulungkot ko nga palang nangyari sa iyong ina. Nakikiramay ako. Dala na rin ang katandaan. Ayaw kong sabihin, pero baka ginusto na rin niya ni Inay para hindi na mapagod sa mundong ibabaw. Ang mahalaga, maraming pumunta. Yun ang gusto niya eh, maraming tao. Oo. Talagang marami namang bumibisita sa lamay dito sa baryo natin. May kumakalat daw kasing chismis tungkol sa pamilya namin. Kaya nangamba ako. Naku, huwag mong pansinin yun. Hunghang ang kung sino mang nagpakalat niyan. Irespeto na lang natin ang namayapa na. Wala nang maniniwala sa mga gunang kwentong aswa ngayon. Hayaan mo na yun. Kaya nga maraming tao kasi maraming hindi naniniwala. Sana nga. Kukuha na ako ng sopas ha. Teka, wag. Ha? Kako, itong piliin mo. Mas maraming laman yan at mas masabaw. Pasasalamat ko yan dahil napagaan kong loob mo. Wala yun. Ano ka ba? Salamat din sa sopas ha. Mukhang masuswertehin lalo ako nito kasi masarap. Sige, Alma. Balasahin mo na yan. Iwanan ko muna kayo. Sige lang, Malia. Nakikiramay ako ha. Parang walang amoy itong sopas na to ha. Ano kayong lasa nito? Hindi masyadong maalat. At saka, medyo maitim ang mga nakalagay na karning manok. Kakaiba itong sopas na to ha. Di bali na. Basta may panlaman sa tiyan. Ano sabi mo, Alma? Nandyan ka pa pala. Paano mo na rin? Ayos ka lang ba? Mukhang may binubulong kaya. Sabi ko medyo kakaiba pala ang pagluto niya ng sopas. May anghang pero walang masyadong alat. Natural. Ayaw namin ng asin eh. Ha? Bakit? Masama yun sa bato. May iba kaming ginagamit na pampaalat, yung maganda sa katawan. Kaya tama ka. Kakaiba nga yung sopas namin. At yung karne, mabangis na manok yan.
Masarap naman, di ba? Ay, oo. Oo naman. Mas ginanahan nga ako maglaro eh. O ano, ako naman titira. Namnamin mo na lang. Maganda talaga yan sa lamay. At sa gabi, hindi nakakaumay. At may magbabago pa sa katawan mo. Salamat uli, Malia. Tuluyan nang humiwalay si Malia at noong maghahating gabi na, naisipan ni Alma na umuwi na rin. Maaga kasi siya kinabukasan at medyo bigla rin siyang nahilo noong binabaybay ang madamong daan pabalik ng kanyang bahay. Mag-isa lang siya noon sa dilim. May dalang flashlight at malakas ang kaluskos ng mga damo dahil sa paliku-liko niyang lakad. Aba, medyo nahihilo ako Ang sakit sa ulo. Ano kaya ito? Pagod na siguro. Aw! Ano yun? May tao ba dyan? Yuhu! May tao ba? Hoy! Sino ka? Bakit hindi ka gumagalaw? Ayos ka lang ba? Magsalita ka nga. Pag ganyan nahihilo ako eh. Hoy! Biglang nawala. Ano yun? Hayop. Umangil din eh. Naku, Alma, nahihilo ka lang. Oh, Lord! Wala to. Pauwiin niyo ako ng matiwasay. Hoy! Sino ka? Kalma, Ate Alma. Sigo ito. Grabe, mukha ba ako multo? Gulat na gulat ka naman sa akin. Igo? Nandito ka? Oo, kababalik ko lang kahapon. Kanina pa kita gustong kausapin eh. Busy ka naman sa pagtutong eats mo. Pasensya na. Namumuro eh. Hindi kita nakilala. Ginulat mo ko. Grabe, ilang panahon lang naman akong nawala ah. Teka, pauwi ka na ba? Oo. Sige, sasabay na ako sa'yo, te. Ba't nga ba gulat na gulat ka? Hindi ko rin maintindihan ang lakad mo eh. Sumat ka ba ron? No, hindi no. Hindi ko libangan ng uminom. Bara, pwede pa. Pero may nakita kasi akong parang hayop kanina. Tapos biglang nawala. Tapos bigla ka naman sumulpo. Ha? Hindi ako yun, Ate Alma ha? Wala mo, hindi ka naman hayop eh. Basta, baka na malikmata lang ako. Kasi nihilo ako eh. Biglang sumakit ang ulo ko nung nagsimula akong maglakad. Ewan ko ba kung may nakain na kung ano? O baka dahil lang sa pagod. Nagtitinda pa rin ba kayo? Oo. Ano pa bang gagawin? Baka yun nga. Pero Ate Alma, may usap-usapan kaya ng aswang. Hindi naman sa tinatakot kita pero paano kung yun ang nakita mo? Igo naman. Pati ba naman ikaw? Walang aswang dito sa baryo natin. At lalong hindi yun sina Maria. Nakausap ko siya. Hindi ko man sila ka-close, mukha naman silang mabait. Kaya nga marami rin ang pumunti. Ikaw nga dyan eh. Pupunta ka ba kung naniniwala kong aswang sila? Kilala mo akong naniniwala sa aswang, Ate Alma. At may sarili akong rason. Kaya nga ako Teka, Igo. Nahihilo na talaga ako. Tatakbuhin ko na yung bahay. Tsaka na lang ulit tayo magkumustahan, ha? Pasensya na. Mag-iingat ka. Sige, Ate Alma, sige. Masakit na ulo at nahihilo. Sinyalas na ba ito ng pagkapagod lang? Ang kaso, nagpakita na sa kanya ang aswang. Kailangan nila lang malaman to. Kinausap ni Igo ang kanyang sarili habang tinatahak ang direksyon pauwi. Si Alma para bang hinimatay pagka-uwi ng bahay at bumagsak sa tabi ng mister. Kinabukasan lang na pag-usapan ni na Alma at Egay ang tungkol sa unang gabi ng lamay. Mahal, sigurado ka ba? Kaya ko namang umalili sa'yo.
Talagang hindi mo kaya ang sakit ng ulo mo. Hindi, mahal. Kaya ko naman. Tsaka mas kaya mo mag-asikaso ng mga bata. Bakit kasi bigla ka na lang nagkaganyan? Sabi naman sa'yo hindi ka na dapat pumunta doon sa lamay. Sabi naman sa'yo may kakaiba doon. Ay, naku, Egay. Wala. Normal naman. Mabait nga yung Malia. Yung anak kong namatay niya si Aling Mosang. Pagod lang ang dahilan nitong sakit ng ulo ko. Huwag mo akong simulan sa mga chismis na yan. Please lang. Oh, sensya na. Huwag ka na magalit. Hindi ako galit. Ayaw ko lang na maniwala ka sa mga ganyan. Sayang lang sa oras. Marami ang pumunta sa lamay, kaya marami rin ang hindi naniniwala. Huwag ka nang gumaya kay Igo. Si Igo? Anong meron sa kanya? Nandito ba siya? Oo. Umuwi raw siya at nakasabay ko siya kagabi. May sinasabi siya. Tungkol din niyang sa lecheng chismis na yan. At sabi pa naniniwala siya sa aswang. Pero hindi ko na pinakinggan pa. Malapit na sa bahay eh. Tapos hilong-hilo na ako. Ano kayang ibig niyang sabihin? Naku, wag mo nang pansinin yon. Kilalang weirdo yun dati pa, hindi ba? Baka kung saan ang galing nun, kaya naging ganyan. Sige na, mahal. Huwag mo akong alalahanin. Unahin mong mga bata. Mawawala rin tong sakit ng ulo ko. May gamot naman ako eh. Basta, tawag ka lang ha. Umayos nga naman si Alma at nakabalik pa siya sa lamay noong gabi. 3 araw din ang lumipas na ganon ang naging sitwasyon nila dahil nga libangan ni Alma ang magtong eats. Pero sa bawat gabing umuwi ay tila ba mas nagbabago ang pakiramdam nito. Kaya lang, mas nanaig ang pagka-addict ni Alma sa laro at hindi pinatawad kahit na ang huling gabi ng lamay. Mahal, hindi ka pa rin ba talaga magpapapigil? Gabi-gabi ka na pumupunta ng lamay. At tignan mo, lagi kang naghihina kapag umuwi. Medyo papayat ka na. At yung buhok mo, nagkakandalagas-lagas na. Eto na naman tayo, Egay. Ilang beses ko bang sasabihin wag mo kung pinakikialaman sa libangan ko? Huling gabi na oh! Pagbabawalan mo pa ako? Ngayon lang naman uli ako nagsalita. Kasi nga napapansin ko na yung pagbabago mo. Hindi ko alam kung anong meron dun sa lamay. At nagkakaganyan ka. Pucha! Ayan na naman tayo eh. Sinisisi mo na naman ang lamay. Na ano? Na may aswang doon? Ano ka? Musmus na naniniwala sa mga aswang. Wala ngang mali at normal lang tong nararamdaman ko. Baka pagod lang at puyat. Pero hindi ko yun iindahin dahil nananalo ako. Sinuswerte ako, Egay. Kaya nga nakakabili tayo ng mga gusto natin eh. Hindi mo ba kayang maging masaya para doon? Mahal, masaya ako. Masaya akong nagagawa mong libangan mo. At sinusuportahan kita. Naintindihan ko kung nakikiramay ka. Pero isipin mo rin ang sarili mo. Alam ko, mahal. Kaya pakiusap. Huling beses ko na itong sasabihin na kaya kong sarili ko. Hindi mo kailangang mag-alala. Dahil umuwi naman ako ng buhay. Wala namang nangyayari sa aking masama. At huling gabi na ito ng lamay. Bukas makakapagpahinga na ako. Kaya pagbigyan mo na ako. Last na to. Ano pa nga ba, Alma? Lagi naman akong walang laban sa'yo. Ano ba? Nakakainis naman yung mga patutsada mo. Anong walang laban? Bakit? Gusto mo ba akong kalabanin? Hindi naman, mahal. Diyos ko naman. Pati ba naman yan ikinagagalit mo pa? Nakakainis ka eh. Bahala ka na nga dyan. Walang kwentang makipag-usap sa'yo. Puro kakuskus balungos. Alma! Para lang naman sa'yo ang pag-aalala ko. Parang ako pang naging kaaway mo ngayon. Ano, mahal? May nakakalimutan. Oh. Sino sila? Kuya Igay, ako ito. Ala, pati ba naman ikaw hindi na ako nakakilala? Si Igo,
Igo? Aba, may nag-iba kasi sa'yo eh. Long hair ka na, tapos malago pa ang balbas at bigote mo. Mukha kang ermitanyo. Grabe ka naman, kuya. Estilo ko lang to. Aba, hindi ko naman sinasabing masama ah. Teka, ba't ka nga pala naparito? Ang tanong ano muna yung nakita ko? Malakas ang pagkakasara ni Ate Alma ng pinto ah. Ha? Hindi, wala yun. Away mag-asawa lang. Inusubukan ko kasing pigilan siyang pumunta doon sa lamay. Pero kilala mo naman si Ate Alma mo noon pa. Hindi talaga mapipigilan. Oh, kung hindi mo kayang pigilan, ba't hindi natin sundan? Ha? Hindi mo ba alam, Igo, na may mga anak na kami? Alam ko, kuya. Pero pwede naman tayong sumaglit para bantayan si Ate Alma kung hindi ka mapapanatag. Wala namang mangyayaring masama sa mga bata. At isa pa, may kailangan kang malaman tungkol sa kapitbahay natin yun. Ha? Ano yun? Nagsimulang magkwento si Igo kay Egay noong mga oras na yon. Samantala, nakarating na si Alma sa lamay. Sobrang daming tao. At ang kaibahan, si Malia at ang kakilala nito ang nakalaro niya sa Tong Its. Malia, sigurado ka ba ikaw maglalaro? Maraming nakaabang oh. Hindi ba mas okay kung sasamahan mo ang inang mo? Hindi Alma. Nariyan naman yung ibang mga kamag-anak namin. Uupo lang ako saglit. Sasamahan ko kasi itong malayong pinsan ko, si Melvin. Magaling yan. Sige. Gusto ko naman yan, mga bagong kalaban. Ako nga pala si Alma. Melvin? Teka, parang pamilyar ka. Hindi akong iniisip mo. Bago lang ako rito. Ganun ba? Malamig ang boses ng pinsan mo, Maria. Mukhang seryoso Ganyan lang talaga yan. Ano, magkano ang pustahan? 20-20 na lang. Double pay sa Tong Its at sunog. Plus 10 pesos sa buong king, ha? O sige ba? Ayos lang ba yun, Melvin? Ayos lang. Sige. Pataasin muna ng baraha. Tingnan natin kung sinong manong. Si Melvin ang mano. Taya na kayo. Show money, ha? Sige, Melvin. Pamigay mo na. Normal naman ang laro nila noong una, hanggang sa lumalim na ang gabi. Hindi napapansin ni Alma ang paunti-unting tao at para bang sila lang tatlo ang naroroon. Doon na may kakaiba sa mga sinasabi ni Malia at Melvin. Tong Its! Tungits ka na naman. Paits na ako eh. Kabisado mo na yata itong barahe. Yung barakay ng buhay mo, alam mo? Bakit hindi natin balasahin? Ha? Itsamba lang yan. Pinipersonal niyo ba ako? Hindi. Biro lang yun, Alma. Ganun talaga kami eh. Kung ayaw niyo na, madali naman akong kausap. Hindi. Hindi ka pwedeng umayaw. Sinasabi mo? Hindi ka mo kami aayaw, Alma. Nagkakalabanan na eh. Sige, balasahin mo na ulit. Nagtaka noon si Alma, pero binaliwala dahil sa hihit siya. Pero maya-maya ay may pahaging na naman tungkol sa pagtsiaw. Bawat tapon ko, natsatsaw mo, Alma. Sa nagkakataon eh. Ano magagawa ko? Wala. Natutuwa naman ako din eh. Malapit na rin naman. Lahat ng ibibigay ko, tsak na kukunin mo. Hindi mo na ito mapipigilan, Alma. Panalo ka rito. Ano bang sinasabi niyo? Alam niyo, kanina pa ako may napapansin sa sinasabi niyo, ha? Ano ba? Itigil na lang natin to. Hindi. Hindi ka pwedeng umayaw. Sinabi mo na naman yan, ha? Ano ba? Laro pa tayo, Alma. Paubos naman ng mga pera namin eh. Ayos lang. Paglaruan na lang natin kahit alam naman naming mananalo ka na. Hindi ka naman namin nahayaang matalo. Lumaban pa rin kayo. Aba?
May inis na kay Alma pero nagpatuloy ang laro. At may mga patutsyada rin tungkol sa pagbasag. Basag sa eskalera mo, Melvin. Hindi na ako makakadraw. At sa trayo sa mo rin pala, Malia. Susunugin pa naman sana kita. Pero di bale, sige tuloy. Hindi mo naman tunay na mababasag ang trio 6. Wala kang kawala, Alma. Ha? Oo, mukha ako nang panalo sa round na to. Maganda ang tayo ng baraha ko. Magtatagumpay ang plano natin, Melvin. Pinagkakampihan niyo ba ako? Hindi Pwes, eto tong it's na ako. Akin na yung mga pera niyo. Pambihira. Hindi mo talaga pinatawad Magtong ka ha. Sige ka, dalawin ka ni Inang. Oo naman, no. Salamat dito, Hindi. Hindi ka pwedeng umuwi. Pinagsasabi nito. Malia, may pagkawirdo yung pinsan mo, ha? Hindi. Seryoso siya, Alma. Hindi ka pwedeng umuwi. Maupo ka. Ha? Bitawan niyo nga ako. Ano ba? Naghihintay ang pamilya ko. Hindi porkit talo kayo hindi niyo na ako pauuwiin. Wala namang ganyanan. Hindi pwede, Alma. Ikaw ang nakatakdang sumunod kay Melvin. Ikaw ang aming pangalawang alas. At hindi na mga simbolong puso ang lalaruin mo mula ngayon. Tunay na mga puso ng lalapain mo. Anong sinasabi mo? Bitawan mo nga ako. Huwag ka nang pumalag pa. Sumunod ka na lang sa gusto nila. Anong nila? Teka, Mel. Naalala ko na, ikaw yung lalaki na wawala. Nakalaban na kita dati sa kabilang baryo. Patay ka na! Patay ka na, sabi nila. Hindi siya patay. Dahil tinagap niya ang kapangyarihan ng kadiliman. Isa na siya sa aming mga baraha. At ikaw na ang susunod, Alma. Aling Mosang! Buhay ka! Malia! Anong ibig sabihin nito? Pakawalin niyo na ako! Ayoko na! Ayoko na! Uuwi na ako! Kasalanan mong hindi maniwala, Alma. At bakit naman mamamatay ang inang ko na isang malakas at malupit na aswang? Aswang? Kayo? Totoo ba to? Tulang! Tulang! Mga aswang! Mahal! Mga aswang! Tulang! Wala ka ng takas, Alma. Nasa ilalim ka na ng aming ritual. Isang ilusyon na magpapakita sa iyo ng katotohanan. Ang simula ng pagbabago ng buhay mo, Alma. Maniwala ka sa akin. Gugustuhin mo ang maging aswang. Hindi ako papayag sa gusto niyo! May pamilya ako! Wag ako! Tama na, please! Pakawalan niyo na ako! Hindi ako magiging aswang! Hindi! Tulong! Ma, Igay, huwag mo na. Hindi pa tamang oras. pero nahihirapan ang asawa ko. Mga aswang nga sila. Sabi ko na. Hintayin natin ang ritual, Egay. Doon ka lang pwedeng pumasok. Ako ang magsisimula ng pagpapadala sa iyo sa panaginip, Igay. Hintayin mong hudyat ko. Sige po. Susundin ko ang gusto nyo. Susundin ko. Nasa hindi nga kalayuan nakapwesto sina Egay. Sumunod sila dahil sa paghihikayat ni Igo at ng kanyang mga kasamahan. Alam nila ang buong katotohanan at ito ang nangyari noong pumunta si Igo kay Egay bago ang malagim na revelasyon sa Tong-its. Pwede naman tayong sumaglit para bantayan si Ate Alma kung hindi ka napapanatag. Wala namang mangyayaring masama sa mga bata. At isa pa, may kailangan kang malaman tungkol sa kapitbahay nating yon. Ano yun, Igo? Teka, ipapakilala ko sa iyo mga kasamahan ko. Ang totoo, Kuya Igay, pumasok ako sa grupo ng mga albularyo at manggagamot. Ha? Meron bang ganun? Oo,
isang samahan. At may ilan din kaming kasama na ibang nilalang. Mga mababait na aswang, engkanto, at kung ano-ano pa. Kasama sa misyon namin ang tulungan ng mga tao at gapiin ang mga masasamang aswang. At iba pang may sa demonyong mga elemento. Hindi ko maintindihan, Igo. Ano bang pinupunto mo? Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Teka, tutulungan nila ako magpaliwanag. Grong Dindo, Grong Lino. Halika kayo, pasok ko kayo. Teka muna. Mapagkakatiwalaan ba ang mga yan? Wala kami gagawing masama, Egay. Kailangan namin ng kooperasyon dahil nadawit kayo ng pamilya mo sa isang nilulutong ritual ng aswang. Hindi mo kailangang magtiwala sa amin, Egay. Ang sarili mo ang pakinggan mo. Dahil nasa panganib si Alma at kailangan nating kumilos ng mabilis. Ano bang nangyayari? Anong nangyari kay Alma? Bakit nyo alam ito? Igo, magpaliwanag ka nga. Ano ba? Naguguluhan ako. Kuya, huminahon ka. Kalma lang. Ipapaliwanag namin sa'yo. Makinig ka. Kailangan mong intindihin itong lahat. Oo, sige. Makikinig ako. Gaya ng sinabi ni Igo, nasasamahan kami ng mga lumalaban sa masamang aswang. At sa puntong ito, dapat alam mo ng tama ang mga haka-haka. Aswang ang namatayan. Hindi totoong namatay si Mosang dahil hindi siya basta-basta mapapaslang. Aswang din si Malia, kaya si Alma. Si Alma ang biktima nila. Biktima? Biktima ng ano? Bakit kami pa? May kapansanan na nga ako at mahirap lang kami. Bakit kami pa? Kuya, Wala talagang patawad ang mga alagad ng demonyo, Egay. ibang klase ng aswang sinamosak. May alam din sila sa pangkukulam. Matataas na uri sila at gamit nila ang itim na baraha para kontrolin ang sino mang gusto nilang biktimahin. Isa roon si Melvin na tiyak ay gagamitin o ginagamit na niya ngayon. Si Melvin? Yung kilalang sugarol na matagal nang nawawala. Ang alam ng pamilya niya, patay na siya. Pero ang totoo'y aswang na siya. Mas madali kasing kontrolin ni na Malia ang mga adik sa baraha at yung mga nakakabasa ng ganito. Ganon ang pagkokontrol nila ng isip. Noong kay Melvin nakipaglaro rin sila rito sa isang peking lamay, gamit ang itim na baraha, kinontrol nila si Melvin sa isang ilusyon. Doon sa ritual ng panaginip, ipinakita nila kay Melvin ang kahihinatnan ng kanilang pamilya kung sakaling hindi siya susunod sa gusto nito. Kaya naman, bumigay ang lalaki at tuluyang napasa kamay ng mga aswang. Ganon din ang gagawin o ginagawa niya kay Ate Alma. Kuya, nung mga unang gabi nagsisimula na ang plano. Hindi nila alam na nag-uobserba ako. Pero mga pagkain, mga inumin, at mga baraha ay may amoy ng mababaw nilang hininga. Yun ang nagpapahina kay Ate Alma. Ha? Bakit ngayon mo lang ito sinabi, Igo? Nasa panganib na palang asawa ko. Kailangan ko siyang tulungan. Tayo na. Hindi ganun kadaling sabihin, kuya. Dahil kasama rin ito sa plano namin. Anong plano? Ang misyon, Egay, hindi yun matutupad kung wala ang ritual. Kung wala ang pambibiktima kay Alma. Ano? Ipinain niyo ang asawa ko. Ganun ba? Hindi namin ginustong siya ang mabiktima, Igay. Wala kaming kinalaman doon. Pero ngayon, kailangan talaga na may maisakripisyo. Maging ang ginagawa namin ay buwis buhay. Pero ipinapangako naman namin ililigtas namin si Alma. At kailangan din namin ang tulong mo. Ang pilay at putol na may malabong mata na katulad ko? Ano namang magagawa ko? Kailangan mo lang magpakita. Ipapaliwanag din nila ang lahat kay Alma hanggang sa magsimula ang ritual. Kung anong ginawa nila kay Melvin, ay ganun din ang proseso kay Alma.
Pero inihanda na namin ang ritual na suhestyon ni Igo. Ipapadala ka nila sa panaginip ni Alma, kuya. Doon mo siya kukumbinsihin na sumama sa'yo. At huwag maniwala sa ilusyon. Ang mahalaga ay mabawi muna natin ang pag-iisip niya sa ilalim ng kontrol ni Mosang. Kailangang maputol ang epekto ng itim na baraha. At yun nga ay sa pamamagitan ng pagpigil mo sa kanya. Kaya ko ba yun? Kailangan mong kayanin, Egay, para sa asawa at mga anak mo. Nasa likod mo naman kami. Pero bakit? Inintay niyo pang may mabiktima. Bakit hindi niyo na lang sila sinugod mismo? Hindi ganun kadali yun, Igay. May kakaiba silang lakas na hindi pa namin kayang tumbasan. Mas mahina sila habang ginagawa ang ritual ng panaginip dahil ginagamit nila ang kanilang sarili bilang ilusyon. Mas may tsansa kaming makalaban doon. Tsansa? Hindi pa sigurado. Ganun talaga. Pero susubukan namin ang lahat. Basta ang mahalaga mawala ang kontrol nila kay Alma. Unawaan mo na ba, Egay? Opo. Pasensya na kung naguguluhan ako kanina. Pero naiintindihan ko na. Kailangan na nga nating umalis ngayon bago pa maging huli ang lahat. 12:00 na madaling araw, magsisimula ang ritual. May oras pa tayo, kuya. Ipagdasal mo lang kalagayan ni Ate Alma. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Laban kay Satanas. Salamat. Salamat ho din sa inyong Gurong Lino. Gurong Dido. Sana magtagumpay tayo. Yon ang naging usapan nila. At sa kasalukuyang oras nga ng kwento, hinihintay na lang ni Egay ang hudyat ni Dindo. Habang nangyayari yun, wala ngang tao sa paligid, maliban sa magkakahawak na sina Mosang, Malia, Melvin at Alma. Ikinukwento rin kay Alma ang lahat ng tungkol kay Melvin, sa ritual at sa totoong anyo ni Mosang. Yun ang siya ring narinig ni Egay hanggang sa pumatak na ang 12:00 at nagsimula na ang ritual. Panaginip ng dilim, ilusyon ng mga barahang itim. Ipakita kay Alma ang kahihinatnan ng kanyang pamilya sa oras na tumanggi siya sa aming kagustuhan. Wala ka ng takas, Alma. Sumunod ka na lamang kung ayaw mong madamay ang pamilya mo. Gayahin mo si Melvin. Mas pinili niyang maging aswang. At ngayon, gusto niya na ito. Walang pagod. Walang pagod. May kapangyarihan. Mabilis. Malakas. At higit sa lahat, masarap ang laman ng mga tao. Ipagpapalit mo ba ang ganong buhay? Sa katotohanang nakaratay ng mag-aama mo? Sa oras na tumanggi ka sa gusto namin? Hindi totoo yan. Isa lang itong panaginip. Isang ilusyon. Hindi mamamatay ang mag-aama ko. Hindi ko yun hahayaan. Pwes, kung ganon, di pumayag ka na. Wala ka nang magagawa, Alma. Para rin sa'yo, kung kusa mong ibibigay ang iyong sarili. Sige na, makiisa ka na sa lahing aswang. Ngayon na, Egay! Igo, alalayan mo siya! Hindi. Huwag kang maniwala dyan. Sinusundo na kita, mahal. Ito ang katotohanan. Huwag kang maniwala sa ilusyon. Huwag mong hayaang kontrolin kanila. Ang mga albularyo! Inang! Wala yan, Malia. Alma, marahil yan ang nakikita mo sa ngayon. Marahil ay buhay sila. Pero ang ipinapakita namin sa iyo ay ang katotohanan ng bukas. Mas pipiliin mo ba ang mabuhay kasama nila? Kahit na alam mo na ang kahihinatnan? Ikaw ba ang magdadala sa pamilya mo ng malagim na kamatayan? Hindi! Hindi yun mangyayari! Lubahin niyo kami! Huwag niyo kami idamay sa mga ganito! Mga hayop kayo! Mahal, patawarin mo kung hindi ako naniwala.
Patawarin mo ako kung mas pinili kong maglibang. Hindi ko alam na ganito palang mangyayari. Wala kang kasalanan, mahal. Kagagawa nito ng mga demonyo. At huwag mong hayaang pasukin ang utak mo. Abutin mo ang nag-iisang kamay ko. Poprotektahan kita. Hindi mangyayari ang sinasabi nila. Ako bahala. Ate Alma, bilisan mo na. Abutin mo na ang kamay ni Kuya Egay. Bago pa mahuli ang lahat, kailangan pa nating gapiin ang mga aswang. Mag-isip-isip ka, Alma. Anong isasakripisyo mo? Sarili mo o buong pamilya mo? Isang maling galaw lang, Alma. Walang magagawa ang mga albularyo laban sa amin. Huwag kang makinig sa mga yan, Alma. Ilusyon lamang ang lahat ng yan. Abutin mo na ang kamay ko. Mahal! Bilis! Oo, mahal. Eto na. Halika kayo, bilis! Lumikod kayo sa amin. Mangyayari na ang labanan. Halika na, Alma. Teka, bakit hindi ka gumagalaw? Igo! Mahal. Hindi ko maramdaman ang mga paa ko. Ano nangyayari, Gurong Lino? Gurong Dindo! Bakit ganoon? Hindi ba dapat hihiwalay na si Alma? Nagagawa nito ni na Mosang. Mosang! Huwag mo silang idamay! Magtos na tayo ngayon din! Wala kaming mapapala sa inyo, mga mahihinang albularyo. Alam ko ang tungkol sa samahan nyo. At alam ko ang tungkol sa binabalak nyo. Hindi nyo dapat ako masyadong binamaliit. Sumakay lang kayo sa patibong namin. Matagal nang nakalista bilang baraha si Alma. Wala nang magbabago raon. Hindi. Igo! Gurong Dindo! Gurong Lino! Si Alma! Ano gagawin natin? Mahal! Mahal, patawarin mo ako sa lahat ng mga masasakit na salita sinabi ko sa iyo. Pero mahal na mahal kita. Bakit sinasabi mo yan, mahal? Hindi. Ililigtas kita. Huwag kang magsalita ng ganyan. Makinig ka. Kailangan ng mga anak natin ng magulang. At alam mo kung kaya mo yun. May tiwala ako sa iyo. Bilib ako sa iyo. At hindi naging kabawasan ng kapansanan mo para sa akin. Mahal na mahal kita. Sige na, tumakas ka na. Mahal! Mga demonyo! Lubayan niyo sila! Pumapayag na ako sa gusto niyo. Basta lubayan niyo na sila! Narinig niyo yun? Ano? Lalaban pa rin ba kayo, mga albularyo? Patay kung patay! Mga halimaw kayo! Ito na ang katapusan nyo! Lino! Hindi! Hindi tayo handa. Kailangan nating umatras. Pero Guro, Kailan pa, Dindo? Tama sigurong Dindo. Kailangan nating magbuo ulit. Babawiin natin si Ate Alma. Pangako yun, Kuya. Hindi tayo matatalo ng 2 beses. Sige na, mahal. Umalis na kayo! mahal! Mahal! Tayo na, Kuya Egay. Tayo na. May araw din kayong mga demonyo kayo! Hihintayin namin kayo. Hindi kami natatakot sa inyo. Dahil wala naman kayong saysay. Mabuhay ang lahing aswang! Tatapusin na natin ang kalapastanganan nila. Kailangan natin ng magandang plano. Kalamangan na minamaliit tayo ng mga aswang. Ipapakita natin sa kanila ang ating lakas. Pati patot panabla. Anong mangyayari kay Alma? Anong mangyayari sa asawa ko? Ibabalik natin siya, Egay. Huwag kang mag-alala. Umalma ka muna. Magpagaan ka lang sa likod ni Igo para mas mabilis tayo. Babalik tayo sa lalong madaling panahon. Hindi pa tuluyang magiging aswang si Alma. Dahil sinadya nilang hindi sundin ang ritual ng panaginip. May oras pa tayo. May oras pa.
Nang gabing makaatras sila, nawalan ng malay si Egay dahil sa labis na pagkataranta. Samantala, nagkausap sina Lino, Dindo at Igo. Binigo natin si Egay, Dindo. Bakit kasi hindi ka naniwala noon pa? Dapat hindi na natin hinintay mangyari ang ritual. Ganon din pala ang kakalabasan. Ano? Isang inosente na naman ang matadamay. Gurong Lino, hindi natin kasalanan na may madamay, Lino. Hindi mo ba naiintindihan na? Wala nga tayong laban kung hindi ang umasa sa paghina nila habang nagre-ritual. Ngayon na hindi yun gumana, anong magiging plano? O sige nga. Ano? Paaasahin natin si Egay? Kahit na ang totoo'y susuko na talaga tayo. Huwag na ho kayong mag-away. Hindi naman tayo susuko. Babalikan natin ang mga aswang. Paano nga? Lalaban tayo. Makikipagsabayan na tayo, Lino. Yun na nga gagawin ko kanina. Bakit pinigilan mo pa ako, ha? Matalo manalo, ang mahalaga ay mailigtas natin si Egay at Alma. Ganun naman dapat, di ba? Wala dapat nadadamay. Naiintindihan kita, Lino. Naiintindihan ko. Pero wag mo kong sisihin. Hindi tayo handa. Mga guro, Kailan tayo magiging handa, Dindo? Marami na tayong hindi nailigtas noon. Pati mga pamilya natin, biktima ng mga aswang. Kaya nga tayo naging albularyo. Ano? Hihintayin pa nating maubos ang mga tao bago tayo makipagsabayan? Hindi naman kita sinisisi. Ang lintik na itim na kapangyarihan ang may kagagawa nito. Pero tumatakbo kasi ang oras. Wala na dapat tayong isipin kundi ang lumaban. Hindi yung patatagalin mo pa. wag mo kong pagsasalitaan ng ganyan, Lino. Parehas lamang tayong biktima rito. Kung anong mga aral na alam mo, yun din ang alam ko. Kung anong klase ng paghinga mo, ganun din ang itinuro sa akin ng mga dati pang albularyo. Ang sinasabi ko sa iyo, hindi natin kailangang maging mapusok. May oras pa. Mas mabuti na yung planado kaysa walang kasiguraduhan. Sa labanan din naman uuwi ang plano mo. Ano mga guro? Hindi pa rin kayo titigil? Magpapataasan pa rin kayo ng prinsipyo? Tama sigurong Lino. Hindi natin dapat patagalin at kailangan na silang labanan. Pero may punto rin sigurong Dindo. Kailangan planado. Parehas naman may pawang yung mga sinasabi ninyo eh. Bakit hindi ninyo pakinggan ang isa't isa? Magbigayan na lang kayo ng pwedeng gawing paraan. Magkaisa tayo. Hindi ngayon ang oras para magtalo at mag-away. Lalong mananalo ang demonyo pag ganyan kayo. Tama si Igo. Pasensya na. Nadala lang ng damdamin pero hindi ko kayang makipag-usap. Naiinis pa rin ako sa sarili ko. Sa atin kung bakit tayo nabigo. Naiintindihan ko. Paniwalaan mo ko, Lino. Naiintindihan kita. Oo. Nalulungkot din ako. Pero hindi natin pipiguin ang kaawa-awang lalaking ito. Tutulungan natin si Egay. Abay dapat lang. Ang mabuti pa, magpahinga na ho muna tayong lahat ngayong gabi. Bukas, paplanuhin natin ang lahat. May naiisip na ako. Pero bukas na. Oo, sige. Magpahinga na muna tayo. Mas mabuti pa ka. Hindi pa maliwanag nang magising ang lahat dahil sa sigaw ni Egay. Alma, mahal ko. Diyos ko, huwag niyo siyang pababayaan. Ano gagawin ko ngayon? Kuya Egay, tutulungan ka namin. Ano pang magagawa natin, Nico? At kailan pa? Bawat segundo, bawat minuto, malaga. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay Alma sa kamay ng mga demonyong yun. Pero hindi ko naman kayang sumugod na mag-isa. Kung may pagkakataon lang kung maging normal, yung kayang lumaban,
Talagang uubusin ko mga yun. Mahal ko. Lalaban tayo, Egay. Kasama ka. Sa totoo lang, ikaw ang susi para makuha natin si Alma. Kaya tibayan mo muna ang loob mo. Huwag kang mag-alala. Total gising naman ang lahat. Magpaplano na tayo. At mamayang gabi tayo susugod. Tama ka. Tama kayo. Walang dapat sayanging oras. Diyos na bahala sa ating lahat. Alam nating hindi niya tayo pababayaan. Pero, paano itong mga anak namin? Paano kung balikan nga kami? Ayoko silang madamay pa. O protektahan namin sila at patutulugin. Hindi mo sila kailangang alalahanin, Egay. Basta magtiwala ka lang sa amin. Huwag kang matakot. Salamat. Salamat ho sa inyo. Pero ang hirap pa rin isipin. Isang gabi lang, biglang nagbago ang lahat. Nagdahil lang sa laro. Ganun talagang buhay, kuya. Parang suga lang. Nagkataon lamang na baraha ang ginagamit ng mga aswang. At wala kang kasalanan doon. Pero may paraan. Alam kong may paraan. At may naiisip na ako. Pero kumain muna tayo. Kailangan natin ng lakas. Para mas makaisip ng magandang plano. Bumangon na tayo. Kasama mo kami, Egay. Papabuhin natin ang kasama mo. At tapusin natin ang paghahari-harian ng mga alagad ng dilim. Ito na marahil ang pinakamahirap at pinakamahalagang misyon namin. Kaya gagawin namin ang lahat. Kahit na parang imposible. Walang imposible. Basta't maniwala lang tayo. Salamat. Salamat sa inyo. Naghanda ng makakain ng apat bago pag-usapan ang plano. Samantala, ikinulong muna pala ni Mosang, Malia at Melvin si Alma. Tinapos na rin ang kunwariang burol at malinis ang paligid sa bahay ni Mosang. Nag-iisa nga sila doon sa dulo at sa may bakanting lote nila ginapos si Alma. Ikinulong pa sa may linyang bilog na may itim na dasal. Pero sinadya ni Mosang na mahina lang ang proteksyon nito. Mga demonyo kayo! Pakawalan niyo ako rito! Hinihintay ako ng asawa at mga anak ko. Iba na lang ang biktimahin niyo. Wala kayong mapapala sa amin. Akala ko ba, isinasakripisyo mo ng sarili mo para sa kanila? O gusto mong punteriyahin namin sila? Wag! Hindi! Sige na! Oo na! Huwag niyo silang gagalawin! Yan. Tama yan, Alma. Wala ka na ring magagawa dahil isa ka na sa aming mga baraha. Matindi ang pagka-adik mo sa baraha. Sa tong eats. At tamang-tama yan para sa aming kapangyarihan. Tingnan mo si Melvin. Oo. Dito talaga tayo nababagay, Alma. Ngayon, mga tao naman ang paglalaroan natin. Dito tayo laging mananalo. Huwag niyo akong itulad sa inyo! Mga hungang! Lalabanan ko kung ano man ang pinagagawa niyo sa akin! Hindi ako masamang tao! Libangan ko lang to! Hindi ko lalaroin ang mga kapwa ko! Huwag niyo akong igaya sa inyo, mga demonyo! Sa ngayon, Alma, hindi pa. Pero malapit ka na ring mapasamin. Makakalimutan mo ng pagkatao mo at magiging ganap ka ng aswang. Matutuwa ka na rin kapag kaya mo na silang paglaruan. At mas titindi pa yan kapag may nabiktima ka na. Kaya sige lang, damahin mo lang ang pagiging tao. Dahil sa susunod na mga araw, tutubuan ka na ng matutulis na pangil, mga malalagong buhok, mahabang dila at maitim na balat. At magugustuhan mo ang lakas at kapangyarihan na mapapasayo. Hindi! Hindi! Babalikan ako ni Daegay! Babalikan nila kayo! Aasa ka pa sa kulang-kulang mong asawa? Huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan! Hayop! Boy!
Hayop ka! Hayaan na muna natin siya. Hindi na yan papalag sa susunod. Nailagay ko na ang proteksyon. Malia, mamaya, pakainin mo siya ng mga hilaw na hayop. Bilang panimula. Tay, iwanan na muna natin siya. Nang makalayo ang tatlo, hindi mapalagay si Malia sa ginawa ng kanyang inang na proteksyon. Ganun na lang ba talaga yun, inang? Yung pagkakakulong natin kay Alma? Hindi ba masyadong madali naman yung tanggalan ng bisa? Madali yun matatanggal ng mga albularyo. Kaya nga, hindi ko nararamdaman ang lakas ng ritual. Kung may alam na si Alma, kaya niya rin makawala ron eh. Sigurado ka na ba ron, inang? Kaya ko namang dagdagan ng kapangyarihan ko ang ginawa mo. Para makasigurado tayo. Sinadya ko yan, Malia. Melvin, parte yan ng plano. Sigurado akong hindi magtatagal. Ibabalik na rin dito ang mahina niyang asawa at yung mga albularyong hilaw. Yun na nga eh. Eh di madali nilang makukuha si Alma niyan. Tama lang yun, Malia. Hindi pa ako tapos sa sinasabi ko. Anong ibig niyong sabihin? Sinadya kong ilayo ang lugar kung saan natin binihag si Alma. Dahil patibong lang ulit yan. Panigurado. Yan din ang uunahin ng mga yon. Ang iligtas si Alma. Lalo na't hindi naman siya aswang sa ngayon. Baka nga tumakbo yung mga yan. Pagkatapos na makuha si Alma eh. Pero syempre, Hindi natin sila patatakbuhin. tama ba, Lia? Nakuha mo. Walang makakatakbo sa kanila. Walang makakapagtakas kay Alma. At lahat sila ay mahuhulog sa patibong. Kung sakaling nakahanda silang lumaban, mapaghahandaan natin. Dahil alam natin kung saan sila pupwesto. Lahat sila? Eh paano kung may humiwalay? Hindi nila maiisipang maghiwalay, Melvin. Alam nila ang kakayanan ko. At kakayanan nila. Kahit na magtawag pa sila ng mga katulong, hindi sila uubra sa lakas ko. Alam nila yon. At nandito rin naman kami, inang, para tumulong. Pero, baka masyado natin silang minamahina. Paano kung magtawag nga sila ng marami? Tapos tatlo lang tayo. Ba't hindi rin tayo magtawag ng ibang mga alagad, ina? Alam mo namang ipinakalat ko na sila. At sila nagbibigay ng lakas sa akin. Sa atin, Malia. Wala ka bang bilib sa kakayahan natin? Alam mo namang walang makakatalo sa itim na baraha, Malia. Hindi naman sa ganun, inang. Nararamdaman ko lang na paghahandaan din nila tayo. Ba't hindi na lang kaya tayo lumayo, inang? Nakuha naman na natin si Alma eh. Pero mababaw sila, Malia. Ni hindi nga nagtagumpay ang una nilang plano. Kung sa bagay, wala rin sa bukabularyo natin ang mangamba. At lalong ang maisahan. Oo, Malia. Hindi tayo matatakot sa mga walang kwentang albularyong yan. Kahit magsama-sama pa sila. Basta ang plano, gulatin natin sila, sindakin at ikulong. Pahinain hanggang sa kaya natin silang lapain. Isa rin yon sa gusto kong mangyari. Tapos si Alma lang ang ititira natin sa kanilang lahat. Sa wakas, ano kayang lasa ng laman ng isang albularyo? Hindi na rin ako makapaghintay. Noong may nabuo ng plano ang mga aswang, nag-usap-usap na sina Egay, Igo, Lino at Dindo. Ang mahal ko, si Alma dapat ang unahin nating iligtas. Hindi pa naman siya ganap na aswang, hindi ba? Oo, Egay. Pero kahit papano, umepekto na sa kanyang kapangyarihan ni Nambosang. Sa oras ng pagsugod natin, pagkatapos ng lahat,
kailangan pa rin namin siyang ibalik sa dati. Isa lang ang sigurado, hindi pa siya patay. Hindi katulad ni Melvin na tuluyan lang nawalan ng pagkatao. At huwag kang mag-alala, Egay. Siya talagang uunahin natin. Hahanapin muna natin kung saan nila ikukulong si Alma. Ngayong tanghali, siguradong hindi lalabas yung mga yan. At may isa sa atin ang matahimik na magmamasid doon. Ako na yun, Guro. Oo, Igo. Haalamin mo kung saan nila tinatago si Alma at kailangan mong maramdaman kung paano siya kinulong. At kung meron bang itim na dasal na nakapalibot sa kanya. Kung malakas ba ito o hindi. Pero paano kung malakas ang dasal? Paano kung nasa loob siya mismo ng tirahan ng aswang? O paano kung sa panaginip siya dinala? Gaya ng naunang ritual. Pwede kang ganon. May punto si Egay. Pero isa ang nasisiguro ko kay Mosang. Mas gugustuhin niyang sumugod tayo at subukang bawiin si Alma. Sa tingin niya, mas marami siyang mabibiktima kapag nangyari yun. Pero kung sakali bang ganon, hindi mas mauna ang labanan. Huwag kayong mag-alala. Tinawagan ko na ang ibang mga kasamahan at marami ang pumayag na tumulong sa atin. Kukumbisihin ko rin ang mga suki namin at iba pang kapitbahay. Sasamahan tayong palayasin ng mga salot na yan sa baryo namin. Kung ganon mas mabuti pang magplano tayo ng maigi kapag nandito na silang lahat. Mamayang hapon bago ang pagsugod, dapat makumpirma ang kinalalagyan ni Alma. Opo. Dapat nandito rin ang ibang mga kasamaan natin at ang ilang mga taga-baryo. Pero hindi natin alam kung nagtawag din ang mga kasamahan si Mosang. Ang mahalaga ay handa tayo at marami tayo. Ito na magiging huling labanan, walang atras. Pero ang uunahin ay kaligtasin ni Alma at Egay. Dahil sila ang pupunteriyahin ng mga aswang na yun. Kakayain ba talaga natin to? Kaya po ba ito? Kaya natin to, Kuya Egay. Kailangan kaya natin. At huwag mong alalahanin ang pakikipaglaban, Egay. Kami ang bahala. Pero gusto ko pa rin patunayan sa sarili ko na kaya ko. Na kaya kong protektahan ang pamilya ko kahit ganito ko. Na kaya ko ipaglaban at iligtas si Alma. Gusto ko may mapatunayan. Sawa na ako maging mahina at talunan. Dapat may magawa ako bilang padre di pamilya. Egay, alam kong sapat na kay Alma ang pag-alaga mo sa iyong mga anak. Sapat na ang paninindigan mo, ang tapang mo, at ang kagustuhan mong iligtas siya. Nakikita namin yon. At normal lang ang maging mahina at matakot. Diyan, mas lumalakas ang tao. Pero para bigyan ka pa ng kumpiyansa, babasbasan namin ang tungkod mo. Yun, Kuya Igay. Karagdagang lakas yan. Sa ganong paraan, mas may kakayanan kang protekta ng sarili mo. Pwede mo yung gamitin para labanan ng mga aswang nang hindi natutumba, Egay. At tanggapin mo rin itong sagradong goma. Pwede mo yung gamitin bilang tirador. Gamit ang mga binilog na tinik ng kalamansi. Mas magagamit mo yan sa malayong labanan, Egay. Pwede mo kaming suportahan sa likod namin. Salamat. Salamat po sa inyo. Sa wakas, mapatutunayan ko na rin ang sarili ko. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para magapi ang mga aswang na yon. Babawiin ko si Alma. Ililigtas ko ang asawa ko. Yan, Kuya Igay. Ganyan nga. Panghawakan mong ganyang espiritu. Tama yan. Pero tapusin na muna natin yung pagkain natin. At marami rin kaming iahanda. Egay, kailangan mo lang tipunin ang mga kapitbahay mo. Opo, Guro. At ikaw, Igo, yung mamayang tanghali na utos ni Dindo. Maghahanda na ako mamaya-maya, Guro. Limitadong oras natin. Pero madali itong mayayari. Dahil iisa lang ang hangarin nating lahat. Kaya kumapit lamang kayo. Kaya natin to. Kapit lang. Naging buo ang loob nila
at humingi nga si Egay ng tulong sa mga kapitbahay. Nakiisa naman ang mga ito dahil nasaksihan din pala nila ang mga nangyari. Nagsidatingan na rin ang ilang mga kasamahan ni Dindo. Samantala, tanghali nga nang lumakad si Igo at hinayaan lamang siya ni Mosang. Sabihin niyo lang, susugurin ko ng isang to. Kayang-kaya ko to eh. Oo nga. Eto rin yung nagmamasid nung may peking lamay eh. Akala niya siguro hindi natin nararamdaman. Mukha namang alalay lang siya ng mga albularyo. Wala siyang alam, Inang. Tuluyan na kaya natin to. Nandito na lang din siya eh. Hindi mali, Belvin. Mas magandang hayaan natin siya. Kumakalap lang yan ng impormasyon. Hindi ba mas maganda tayong may alam sa kanila? Ano kaya kung magmasid din ako? Nako, hindi na kailangan. Pero Inang, mas mapaghahandaan nila tayo niyan. Wala na silang oras, Malia. Kahit anong gawin nila, kukulagin ang kanilang paghahanda dahil kalaban din nila ang oras. Prioridad nila si Alma, kaya pipilitin nilang sumugod mamaya. At sabi ko nga sa inyo, ang gusto nating magyari, pakawalan at protektahan nila si Alma. Doon natin sila kukornere ng ating kapangyarihan. Bakit parang kinakabahan yata kayo? Hindi naman ho sa ganun. Sadyang hindi namin maisip kung ano talagang balak mo. Pero naiintindihan ko na. Magaling nga talaga kayo, Inang. Napakatuso nyo. Gusto ko nang makita kung paano sila matakot at magmakaawa sa kanilang buhay. Ako rin, anak. Sabi ko naman sa'yo, walang makakatalo sa kakaiba nating kakayahan. Hindi matutugbasan ang kapangyarihan ng itim na baraha. Kaya sige lang, bata, magmasid ka lang. Buhain mo ang lahat. Dahil kahit anong gawin mo, wala pa rin naman kayong magagawa. Patuloy kayong magbibigo. Walang kaalam-alam si Igo rito at inalam niya ang lahat ng bilin nila Dindo. Mabilis din lang siyang nakabalik kina Egay. Agad niyang ibinalita ang nalaman habang nagtitipon na ang lahat. Tama kayo. Hindi nila ako nararamdaman habang nagmamasid ako. At nakita ko kung saan nila ikinulong si Alma. Saan, Igo? Saan? Ayos lang ba siya? Buhay pa ba ang asawa ko? Hindi ako nakalapit masyado. Pero humihinga siya, Kuya Egay. At sa tingin ko, wala namang mali sa kanya. Pero may mga hilaw na karning nasa harap niya. Sinisimulan na nila ang pagbabago sa anyo ni Alma. Pero may oras pa tayo. Ano pang nakita mo, Igo? Saan siya nakakulong? Yun ang nakakagulat. Nakagabos lang siya sa isang puno. Tapos may itim na bilog na nakapalibot sa kanya. Nararamdaman ko rin ang presensya ng proteksyon, mga guro. Pero hindi ko alam kung gaano kalakas. Ang alam ko lang, madali nating maililigtas si Ate Alma. Sigurado ka ba dyan, Igo? Oo, Kuya Egay. Talagang hindi tumakas si Mosang. Minamahina nila tayo. At ang ginawa nilang yan ay indikasyon na hinihintay nila tayong sumugod. Akala siguro nila wala tayong alam. Oh? Ay, sabi na nga ba? Ano yun? May iba ka pa bang nakita? Bakit Igo? Mahilig sa patibong ang mga aswang na yun. Kaya sigurado akong patibong lang din yan. Saktong naisip kong plano, Gurong Dindo. Gurong Lino, Kuya Egay. Ano yun? Uunahin natin si Ate Alma. Pero basta sa kinatatayuan niya, inaasahan na ni Mosang na doon talaga tayo unang pumunta. At siguradong pagkatapos nating pakawalan si Alma, may binabalak siyang malagim. Kukornerin nila tayo. Siya nga, Lino. Nasusulat
na kaya nga ni Mosang ang kakayahan ng mangkukulam gamit ang itim na bara. Kaya niya tayong pahinain kapag nagtipon-tipon tayo. At hindi malabong, kaya rin ito ng anak niya. Paano yan? Paano natin maililigtas si Alma? Nang hindi tayo mapapahamak? Hindi ko alam ang tumatakbo sa utak ng mga aswang. Pero kung ganun nga sila mag-isip tungkol sa mga patibong, kaya natin silang linlangin. Anong ibig mong sabihin, Igo? Gro, itutuloy natin ang pagligtas kay Ate Alma. Yun nga ang gusto nilang mangyari. Anong sinasabi mo, Igo? Yun na nga po, Gro. Tayong apat ang lalapit kay Ate Alma. Pagmumukain nating nahulog tayo sa patibong niya. Pero tayo ang manghuhuli sa kanila. Wala pa ako masyadong kakayahan na katulad ng sa inyo. Pero alam kong may paraan para pahinaing si Mosang kahit papano. Lalo na't marami tayo. May paraan para mapababa ang gwardya nila sa kanilang mga sarili. Sa oras na aatakihin na nila tayo, gamit ang kung anumang itim na barahan na yon, saka tayo sasalag at pasusugurin ang iba nating kasamahan na nakapalibot sa kanila. Grabe, Igo. Wais ka nga. Ang galing mo. Maganda nga yung naisip mo. Pero hindi dapat nating maliitin si Mosang. Paano kung maramdaman niya ang mga kasama natin? Paano kung may mga tinawag din silang ibang aswang? Yun din ang pinangangambahan ko, Guro. Pero may paraan. Alam ko may paraan. Naiintindihan kita, Igo. Tama ka. May paraan nga. Kailangan lang nating paniwalain si Mosang na tayo lang ang naroroon. Hindi dapat niya maramdaman ang paligid. Ang kahinaan niya ang pagmamaliit sa atin. Yung ibang mga alagad niya dito, kaya nating labanan yun, pero mauubos tayo pag nagkataon. Masisira ang plano. Lino, hindi basta-basta tatawag ng alagad si Mosang. Yun ang pinagkukuhanan niya ng lakas. Kung magtatawag siya, sa mismong labanan na yun mangyayari. Kaya hindi rin makakarating agad ang marami. Kung mayroon man, 2 hanggang 3 lang siguro. Kung sa bagay, di ang pinaka-importante ay ang panindigan nating maliit tayo sa mata ni Mosang. Oo, yun ang dapat nilang paniwalaan para magulat sila sa atin. Ganun na nga po. Uubra ba sa kanila ang binigay niyong kakayahan sa akin? Oo naman, Egay. At binigyan din namin ang mga kasamahan mo. Kami ang bahala sa ritual at ilang pag-atake. Sumabay lamang kayo sa amin. Dahil ito magiging labanan ng paninindigan. Paubusan ito ng kapangyarihan at kakayahan. Malawak ang kakayahan ni Mosang. Pero may kahinaan din siya. Sana nga matalo natin siya. Basta Kuya Igay, ikaw ang pag-asa ni Ate Alma. Ikaw ang magliligtas sa kanya para magkaroon siya ng pag-asa at hindi makukontrol ng pangyarihan ni Mosang. Oo, maasahan niya ako. Lalo na ngayong kasado na ang plano natin. Handa na rin ang ibang kasamaan natin. Pero kailangan natin ng mga hudyat. Siya nga. Ano ang magiging signal sa pag-atake? Basta magmaang-maangan tayo sa una. At kapag nakumpirma nating minamaliit tayo ni Mosang, kumbaga sa puntong bilib na siya sa kanyang sarili. Oo nga. Uhulihin natin siya sa sarili niyang pakulo. Kapag nalaman nating wala siyang kasamahan, doon tayo tatawa bilang hudyat sa kasamaan natin na maghanda. Pero tandaan ninyong sila dapat ang unang umatake. Sasalagin natin yon at saka ako sisigaw sa mga kasamahan natin na sumugod. At yun na ang magiging katapusan ng mga demonyong yun. Tama, Igay. At ngayon, wala pa ang dilim. Malakas man sila sa gabi pero doon lang din gagana ang pinakamalalakas na ritual ng liwanag. Kaya wala tayong magagawa kundi isagawa ito ng madilim. Kaya habang naghihintay, magdasal-dasal na ang lahat at mag-ensayo. Tandaan ninyo at itaganin ninyo sa bato. Magtatagumpay tayo.
Dumating na ang hinihintay na dilim at sumugod na ang puwersa ni na Egay. Nakaabang din nga si Mosang hanggang sa magpang-abot na sa lugar kung saan nakakulong si Alma. Mahal! Mahal, bumalik ka. Oo. Alam mo namang hindi kita kayang iwanan. At ililigtas ka namin. Halika. Aray! Saglit, hindi ka pwedeng pumasok sa bilog. May ginawa dyan si Mosang. Hindi ko alam kung paano niyo ako maililigtas. Madali lang yan. Sige na, Dindo. Kalagad mo na si Alma. Ako nang bahala sa paligid. Ipagpatuloy niyong pagmamaang-maangan habang wala pang mga aswang ha. Mababaw na dasal nga ito. Egay, pwede mo nang akapin ang kasama mo. Salamat o guro. Mahal. Mahal, patawarin mo ako. Dapat naniwala ako sa iyo. Hindi ko alam na dito aabot ang pagtotoong its ko. Mga demonyo pala talaga sila. Pero teka, paano mga bata? Ligtas sila. Tinulungan ako ni Igo. At ang mga guro niyang sinalino at Dindo. Marami pang iba. Pero magmaang-maangan tayo. Basta't sumakay ka lang. Ha? Anong ibig mong sabihin? Basta dito lang tayo sa likod. Hindi pa ba tayo tatakas? May laban na tayo sa mga... Ha? Sila yan! Ang mga aswang! Nandiyan na sila! Mga guro, ano to? Akala ko tatakas na tayo. Matapos maligtas si Alma, anong gagawin natin ngayon? Tama ka nga, inang! Sabi ko sa inyo Hindi talaga plan nila. At ngayon, nahulog din naman sila sa patibong mo. Anong patibong? Dindo, paano tayo nito? Anong nangyayari? Mahal! Nandiyan na sila! Hindi pa ba tayo tatakbo? Mahal, tama yan. Umarte ka lang. May plano kami. Paano tayo makakalaban? Masyadong malakas at mabigat ang presensya nila. Mga guro! Igo! Igo! Ito nang hinihintay ko. Ang ganito nilang mga reaksyon. Mga duwag! Walang kwentang albularyo. Ano, inang? Tapusin na natin ang mga to. Kahit kami ni Malia, kayang-kaya namin to. Dindo, wala tayong ibang pamimilian kundi ang makipagsabayan. Matalo o manalo, basta't lumalaban tayo. Kaya ba natin? Oo, papalag tayo kahit paano. Pero kung gusto ninyong tumakas na kayo, Egay, Alma. Anong tatakas? Walang tatakas! Uubusin ko kayong lahat maliban kay Alma! Gurong Lino, Gurong Dindo, ayaw ko pa mamatay. Baka hindi natin sila kayanin. Takot na takot sila. Ang sarap sa tenga. Hindi namin kayo atrasan. Nahuli nyo man kami sa patibong ninyo. Pero ito na ang katapusan ninyo. Ba talagang matapag ka ba, ha? Ito na ba talaga yun, Dindo? Oo, pipilitin natin. Maliban na lang kung may mga nakatagong alagad si Mosang na susugod sa atin. Yun na marahil ang katapusan, Lino. Sa inyo! Sa mga katulad yung duwag at walang saysay na mga alagad ng liwanag. Natawag pa ako ng alagad. Uy, hindi kayo tatagal! Anong nangyayari? Bakit kayo tumatawa? Mahal! Hudyat lang yun. Sabayan mo lang kami, mahal. Anong nakakatuwa, ha? Bakit kayo tumatawa? Nababali na siguro sila sa labis na pagkatakot. Wala nang pag-asa mga yan.
Mga sumuko na sa buhay. Sugurin na natin sila! Nakaka-insulto ang tawa nila. Ginagalit nila ako. At hindi na ako maghihintay pa. Aatakihin na natin sila! Diyos! Katatapusan nyo na! Igo! Lumikod ka na! Egay, suportahan niyo kami ni Alma sa likod. Ayan na, Lino! Ang panalag! Kahit anong sala gagawin nyo, hindi na kayo uubra! Subuko na lang kayo! Diyan ka nagkakamali, Bosang. Ito na ang katapusan mo! Kung akala nyo kami ang nahulog sa patibong nyo, nabasa na namin ito nung una pa lang. Kayo ang nanilang namin, mga demonyo! Ha? Anong pinagsasabi nyo? Kayo nga ang tihado! Nahihipag na talaga sila! Natuto na kami! At ngayon, kayo naman ang nagmamaliit sa amin. Pwes, dyan din kayo nagkamali. Sugod na mga kasama! Palibutan niyo sila! Ituloy ang pag-atake! Ang dami nila! Hindi ko na alam kung sino ang unahin ko atakahin! Ano to? Pinalilibutan nila tayo! Napakarami nila! Ano pang hinihintay nyo? Gumawa muna kayo ng padalag! Bilis! Wala ito! Kaya natin tumali! Nagkamali sila na kalimanin ako! Gulat na gulat si Malia, Melvin at Mosang nang palibutan sila ng grupo ng mga albularyo at mga armadong kapitbahay. Pati si Alma ay namangha nang sabay-sabay nilang inatake ang mga aswang at walang magawa ang mga ito kundi gumawa ng panalag. Grabe. Hindi ko akalaing titiklop ang mga aswang na yan. Hindi sila makapalago. Ito ang plano namin, mahal. Kaya kumapit ka lang. Tatalunin natin sila. Poprotektahan kita. Hindi ako matutumba gamit ang mahiwagang tungkod nito. At kaya ko rin silang patamaan. Tignan mo! Ang galing mo nga, mahal. Pero hindi mo na kailangan maghirap. Sapat nang nailigtas mo ako. Hindi mo na kailangan mapagod. Hayaan mo na mga kaibigan mong tumapos niyan. Oo, Ate Alma. Yun talagang puntarin namin. At ubusan ito ng kapangyarihan. Hindi na nila tayo matatalo. Sa dami natin to. Ituloy nyo lang, mga kasama! Natataranta na sila! Anong gagawin natin, Inang? Sobrang dami nila. Malakas tayo, oo, pero hindi natin kakayanin gamitin ang kapangyarihan ng matagal. Mauubos tayo. Pero may matitira at matitira pa rin sa kanila. May diin din ang mga ritual ng albularyo. Bakit bigla silang lumakas? Hindi ito ang naging usapan natin Nagsisimula na akong mangamba. Hindi! Huwag kang maging mahina, Melvin! Kung hindi, idadamay kita sa kanila! Hindi po, Inang. Hindi po. Hoy! Kahit magsama-sama pa kayo, hindi mauubos ang kapangyarihan ko! Kayo ang mauubos! Iiwan ko kayo sa panalag! Malia! Melvin! Aatake ako! Humanda kayo, mga kasama. Mukhang atake si Mosang. Kumapit kayo. Ano nangyayari? Dito ka lang sa likod ko, mahal. Poprotektahan nila tayo. Uubusin ko kayong lahat! Nagkamali kayo ng binangga! Hindi kami normal na aswang! Hindi kayo uubra sa itim na baraha, mga huhang! Why? Itong sa inyo! Ako nang bahala sa panalag. Tulugan mo ang kasamahan hanggat maaari, Dindo. Malakas ito! Sinusubukan ko. Ay, hindi nga basta-basta ang aswang na ito. Kapit lang! Kapit lang! Umihina ang parsa natin. Maraming nababawas. Maraming nadadamay. Naubos din ang ilang kong kapitbahay. Patawarin niyo ako kung nadamay pa kayo rito. Kaya ng sinabi ko sa iyo, Ikay. Kailangan ng sakripisyo. Wala kang kasalanan.
Dahil ginawa nila ito para sa kanilang mga sarili. Tatanggapin sila ng langit dahil sa kabayanihang itinulong nila sa atin. Sa kaliwanagan sila mapupunta. Kaya kumapit lang tayo para sa kanila. Kailan titigil ito? Mga demonyo talaga sila! Inam, tama na. Huwag mo ubusin ang kapangyarihan mo. Ramdam din namin ang panghihina mo. Kukunti na lang sila. Kaya na natin to. Nawala na rin ang mga atake. Oras na maliya ng paghihigante. Sandali lang kayong nakatikim ng tagumpay, mga hangad. Ito na ang tunay ng katapusan. Lalapain namin kayong lahat maliban sa iyo, Alma! Hayop ka! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Sa wakas, may pagkakataon na sumugod. Uunahin ko ng alalay ng albularyo at ang baldadong asawa ni Alma. Ano kaya tang maaga, Melvin? Nangihina na rin sila. Hindi na nila ako kakayanin. Pagmasdan mo! Masyado kang mapusok, bata. Isa ka lang ordinaryong aswang. Manghihina ka sa orasyon namin ni Dindo. Hindi. Hindi yan babanaw! Humanda ka, Kuya Egay! Humanda kayo! Kapit, Mahal. Mahal? Mahal? Hayop ka! Mamatay ka na! Melvin! Mahal! Ate Alma! Teka, paano nangyari yan? Naging aswang na siya! Hindi. Hindi pwede. Alma! Mahal! Mahal, anong nangyari? Anong ginawa ko? Saan yun ang galing? Nagawa mong paslangin ang alagad ko, Alma. Pero hindi ako magagalit sa'yo. Dahil sa wakas, nabuksan ang pagkaaswang mo. Kaya halika, samahan mo na kami at ubusin natin silang lahat. Manahimik ka, demonyita! Hindi ako sasama sa inyo! Hindi ko alam ang sinasabi mo! Hindi ako magiging kasapi niyo! Si Melvin, anong ginawa mo? Asya ka, paano nangyari yan? Bakit hindi ka namin makontrol? Imposible! Igo, mga guro, anong nangyayari? Isang himala! Isang himala, Kuya! Isang himala! Ngayon ko lang ito nasaksihan. Inukontra ni Alma ang pagkontrol ng kapangyarihan ng itim na baraha. Nariyan pa rin ang pagkatao niya kahit na siya isang aswang. Pero aswang pa rin siya. Anong gagawin ko? Aswang na ang asawa ko. May paraan para bumalik sa dati ang lahat, Egay. Pero kailangan nating umasa sa kanyang anyo ni Alma. Siguro'y nabuksan niya ng kapangyarihan ni Mosan kanina. Pero mabuti na lang at hindi nawala ang kanyang pagkatao. Mahal, ginagawa ko lang to para sa iyo. Epekto ito ng galit ko at paninindigan. Hindi ako naniniwalang aswang ako. Hindi ako magiging katulad ng mga demonyong yan. Oo, Mahal. Naniniwala ako sa'yo. At hayaan mo akong lumaban. Lumaban tayo na magkasama. Tatapusin natin ang persa nila. Inang, patawarin mo ako. Pero atakihin ko na rin si Alma. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Pero malinaw na kalaban natin siya ngayon. Makikipagsabahin na tayo. Masyado nila tayong minamaliit. Tama ka, Malia. Oras na para sa ipinagbabawal na ritual. Malia, uubusin tayo nito kung hindi tayo magtatagumpay. Pero mas lalakas tayo kung mauubos natin sila gamit yan. Inang, gawin mo na! Sasabayan na rin natin sila, Dindo. Oo, ang pinakamalakas na ritual ng liwanag. Ako na bahala sa orasyon. Mga kasama, ipagpatuloy ang pag-atake. At sa mga natitirang albularyo, ilabas ang mga palad ninyo at itutok sa maginang aswang.
Ate Alma! Lumikod ka muna! Mahal, dito tayo umatake. Hindi. Susugurin ko sila hanggang sa humina ang protection nila. Hindi kami manghihina. Inang! Sige na! Dito! Ito na! Sa mga itim na Ang kalikasan, ang mga puno sa paligid, ang tubig, Naasa ako sa at ang usok, langit. sa apoy, mula Tinatawag sa ko kayong lahat. impyerno. Ang liwanag ng mga bituin at buwan, sinagan ang dilim, ubusin ang kaninong itim at murahin ang kapangyarihan ng mga demonyo. Puksain mo silang lahat! Ang kalikasan ng mga puno sa paligid, tubig at ang langit. Natawag kayong lahat. Kahit anong atake mo, Alma, hindi ka mananalo! Hindi ito tangits! Sino may sabi sa'yo gusto kong manalo? Nililin lang kita. Ngayon, nababasa ko ng tunay na barahang hawak nyo. At hindi man ito tangits, kami pa rin ang magbawagi sa sugal na to. Dahil nanghihina na kayo! Anak! Olivia, hindi na kinakaya ng kapangyarihan ko! Inang, nanghihina na rin ako. Katapusan na ba ito? Oo! Katapusan nyo na ito. Ngayon, kami naman ang magsasabing wala na kayong magagawa. Sa wakas, mamamatay na rin kayo mga aswang kayo! Tapusin na natin ang laban, Gurong Dindo! Ah! Hindi kailanman magtatagumpay ang dilim sa liwanag! Ina! Hindi ko na nararamdaman ang katawan ko! Ina! Mabalia! Babalikan ko kayo! Hindi nyo alam ang ginagawa ninyo! At sino may sabing wala na akong laban? Ibubuhos ko na ang kapangyarihan ko! Hindi na baraha! Sundin ang gusto ko! Kontrolin at palakasin mo si Melvin! At si Alba! Mahal! Ano nangyayari? Ikaw! Gurong Lino! Gurong Dindo! Natigilan silang lahat kahit na natalo na nila sina Mosang at Malia. Bigla kasing dumilim at tumirik ang mata ni Alma. Bumangon din si Melvin at bumalot ang mabigat na presensya sa lugar. Lumakas ang hangin, kasabay ng usok na nakakasulasok ang amoy. At kahit na malamig, malalaki ang butil ng pawis na pumatak mula sa mga katawan ng natirang mga albularyo at ilang kapitbahay ni Egay. Ikaw? Bakit hindi kayo sumasagot? Anong nangyayari? Mahal! Mahal! Kuya Egay, umatras ka! Hindi natin alam ang pwedeng mangyari, pero mahirap huminga sa presensyang ito. Dindo, anong gagawin natin? Pagod na rin tayo. Sa wari ko na kay Melvin at Alma na ang kapangyarihan ni Mosang. Hindi natin ito kakayanin. Kailangan natin tumakas. Teka muna! Paano si Alma? Paano yung asawa kong guro? Hindi ba natin siya iniligtas? Oo, at Lino, hindi na rin tayo makakatakbo. Kaya ito, may lakas pa ako. Labanan natin sila. Pati si Alma, guro. Huwag niyo siya sasaktan. Susubukan namin, Higay. Susubukan namin. Huwag lang magkagipitan. Si Melvin ang unahin natin. Namatay na yan at siguradong mas mabagis pa. Sisimulan ko ulit ang orasyon. Pero dalawa silang pasugod, Dindo. Sa wakas, ramdam ko ang lakas ng dilim. Makakaganti na rin ako sa inyo! Naaamoy ko rin ang sariwa niyong mga dugo. Uubusin ko kayong lahat. Mahal! Gumising ka! Hindi ikaw yan! Huwag ka nang umasa, Egay.
Wala nang mahal mo. Isa na akong demonyo! Hindi. Mga guro, iligtas nyo ni Alma. Parang awa nyo na. Huwag nyo siyang papasnagin. Kung ganon, ikaw nang bahala kay Alma, Lino. Ang mahalaga ay mapigilan lang siya at maikulong. Si Melvin, siya ang dapat paslagin. Eto na! Tila ba walang inuubra ang kanilang mga orasyon kahit na sinasabayan na sila ng iba pang mga kasamahan. Kusang sumasalag ang katawan ni na Alma at Melvin at may mga inilalabas din silang mga paraha na akala mo'y kutsilyo dahil sobrang talim nito. Marami na ang mga nasugatan at marami ang nanghihina hanggang sa may narinig silang malungkot na mga boses. Tapusin nyo na ito. Para nawa nila. Hirap na hirap na ako. Ano yun? Sino yun? Si Melvin. Nagsasalita ang pagkatao niya sa utak natin. Isa yata yan sa kakayahan ng mga aswang. Paano nangyari yun? Hindi kaya. Nililin lang tayo dyan para mawala tayo sa laban. Hindi niya kayo nililin na. Hindi namin kayo nililin lang. Mahal, hindi akong tunay na may hawak sa katawan ko. Nakakulong ang sarili kong pagkatao. At hindi ko makontrol ang isip ko. Pero nagmamakaawa ko. Tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya rito. Mahal. Oo, tutulungan kita. Gagawin kong lahat at tutulungan ka namin. Guro, may pag-asa bang magalingin pa si Alma nang hindi siya mamamatay? Meron eh, Guy. Kami na bahala. Pero may kailangan ka rin gawin doon. Handa po ako kahit ano. Oo, pero sa ngayon, si Melvin na kailangan natin tulungan. Gusto na niyang manahimik. Ritual ng paglilinis ang gagawin ko, Lino. Sigurado ka? Hindi natin alam kung i-epekto ba yan. Kailangan nating malaman ang kahinaan ng katawan ni Melvin at kung saan pumasok ang itim na kapangyarihan. Alam ko sinasabi niyo. Paniwala kayo sa akin. Nahanap ko ang muling pagkatao ko. Nang muli ako mamatay at mabigyan ng liwanag na naramdaman kanina ng kaluluwa ko. Yun yung ritual ng liwanag. At ngayon, naramdaman ko rin pinasok ng itim na kapangyarihan ng uto ko. Yun ang punterihin niyo. Tulang lagusan. Hindi na paraan para makulong at mapahina niyo si Alma pansamantala. Gawin niyo na! Panalawa niyo na! Gusto ko nang lumaya. Ayoko na sa kadiliman. Patawarin niyo ako sa lahat ng aking nagawa. At mga Kuya Swang, hindi ko ito sinasadya. Panalawa niyo na! Linisin niyo na ako! Narinig mo sa Gido at si Alma. Ako na bahala sa kanya. Ah! Huwag kang mag-alala, Melvin. Ang demonyo ang sumanib sa iyo. Kaya sa mata ng Diyos at sa ngalan ng liwanag, lilinisin kita! Tumahimik ang paligid. Nawala ang nakakasulasok na usok at hangin. Sa wakas, nakaramdam sila ng ginhawa. Nawala ng buhay si Melvin, pero ramdam ang malinis na kaluluwa niya. Nawalan din ng malay si Alma habang akap-akap ng kanyang asawa. Mahal ko. Tulungan niyo ako mga guro. Tulungan niyo ho ako. Ibalik niyo sa dati si Alba. May mga anak kaming naghihintay. Tulungan niyo kami. Huwag kang mag-alala, Kuya Igay. Tutulungan ka nila. Kalma ka lang. Ibabalik natin sa dati si ate. Gido, mukhang hindi naman na siya kailangang ikulong. Gawin na natin dito ang ritual. Ang tanong, nakahanda ba si Igay? Handa po ako. Ano bang mangyayari?
Iba ang paraan namin ng paglilinis ng aswang. Dito ay kailangan mong saluhin ang asawa mo. Hindi mo dapat iparamdam na iniwanan mo siya. Kailangan mo ng matibay na loob at paninindigan. Hindi ka dapat susuko at matitinag. Kayang-kaya ko po yun. Para kay Alma. Para sa mga anak ko. Tatanggapin ko ang hamon. Lalabasin namin ng itim na kapangyarihan at pagkaswang niya. At dahil wala na itong ibang pupuntahan, bubuuhin namin ito bilang isang masakit na simoy ng hangin egay. Tutal, doon gumagalaw ang kapangyarihan ng itim na baraha sa hangin. Handa ka na ba? Opo, handa na ako. Kuya, kumapit ka! Tanggapin mo ang sakit, Egay. Para kay Alma. Para sa pamilya mo. Tinatanggap ko para sa kanila. Kaya ko to! Ano nangyayari mga guro? Ba't nawalan siya ng malay? Malabang ay hindi niya kinayang sakit. Pero nagtagumpay tayo, Iko. Tinanggap ng liwanag ang katapangan ni Egay. Grabe, ang daming himala ang nangyari sa gabing ito. Sa wakas, naramdaman ko na ang tagumpay. Hindi rin ako makapaniwalang nanalo tayo. Salamat sa inyong lahat, mga kasama. Ipagdiwang natin ito at alalahanin din natin ang mga kasama nating namatay sa labanan. Tagumpay din nila ito at hindi nabaliwala ang kanilang sakripisyo. Napatay natin ang isang malakas na aswang at nailigtas din natin si Ate Alma. Si Egay. Ate Alma, Nagising na siya ng normal. nandun si Egay, Alma. Iniligtas ka niya. Inalis niya ang pagkaswang mo. Mahal, totoo ba yun? Pero bakit hindi siya sumasagot? Bakit para siyang binugbog? Ganun talaga, Ate Alma. Tinanggap niya ang lahat ng sakit. Pero wag ka mag-alala, magigising din siya. Ang importante, bumalik ka sa normal at buhay tayo. Hintayin na lang natin siyang magising. At ayan na nga. Grabe, patuloy pa rin akong pinabibilib ng mag-asawang ito. Nagising agad si Egay. Gising na si Kuya Egay. Pwede na tayong magdiwang. Panalo tayo! Mahal, bakit mo ginawa yun? Bakit mo sinaktan ang sarili mo para sa akin? Nanghina ka tuloy. Sabi ko naman sa'yo, lahat gagawin ko para sa'yo at para sa pamilya natin. Huwag mo nang alalahanin yun. Ang mahalaga, ligtas tayo. Salamat, mahal. The best ka talaga. Pasensya ka na sa mga nagawa at nasabi ko sa iyo. At hindi na ako susuway sa gusto mo. Bibitawan ko na rin ang pagtotoong salamay. Pahamak lang yan. Mahal na mahal kita, Alma. Kahit anong gawin mo, susuporta ako. Basta ang sa akin lang. Isipin mong sarili mo. Hindi rin naman kita papabayaan. Salamat, mahal ko. Mahal na mahal din kita. Nagyakapan na ang dalawa at natapos ang gabi na nagpahinga ang lahat ng tao. Kinabukasan doon sila nagdiwang at inilibing ang ilang mga kasamahan. Saka pa lang nila napagtanto na natapos na nga ang malagim na labanan. Kalaunan nagpaalam na rin ang grupo ng mga albularyo. Inalok pa nila si Egay at Alma na sumali sa grupo dahil sa potensyal ng mga ito. Ngunit magalang silang tumanggi at sinabing ipagpapatuloy na lang ang pagtitinda. Naging mas masaya ang pamilya nila simula noon at mas napuno ng pagmamahalan. Sinubukan din ni Alma na magkaroon ng bagong libangan
Si Egay naman nagpatuloy sa pagiging padre de pamilya sa kabila ng kapansanan. Itinuro din ng kwento na ito sa akin ang kahalagahan ng pagtutulungan, hindi lang ng pamilya, kundi kahit mga estranghero na may iisang misyon. Hindi ba't gano'n naman dapat? Kayo ba, kahit hindi ka babalaghan, may pagkakataon ba na nakipagkaisa kayo sa kakakilala nyo pa lamang para sa iisang goal? Ikomento nyo rin yan ha at babasahin ko. Siya nga pala, inaalay ko rin ang kwentong ito sa kamamatay ko lang na si Lolo Iko. Hindi niya tunay na pangalan katulad ng mga pangalang nabanggit ko. At hindi ko siya malilimutan dahil sa istoryang ito. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat.